Bukod sa mga pagbaha, kabi-kabila rin ang naitalang pagguho ng lupa bunsod ng Super Typhoon Goring. At mula sa Narvacan, Ilocos Sur, nakatutok live si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ivy? Pia, makulimlim at kalat-kalat ang ulan dito sa Narvacan, Ilocos Sur. Kaya naman, humupa na ang mga baha dulot ng bagyong Goring. Pero kabi-kabila pa rin ang mga pinsala. Oh my God. Yun lang. Nang lumaki ang ilog sa Barangay San Pedro sa Narvacan, Ilocos Sur dahil sa ulang dala ng bagyong Goring, bumagsak ang bahay sa gilid nito kahapon. Sayang ito pala. Ito. Kinagabihan, pati ang bahay ng 64 anyos na si Lola Leticia nilamon na rin ng ilog. Noong 2015, naanod na rin ang bahay nila sa tabing dagat. Kung dumawat kami kadi at itulong ta, ikitaan ta kami kadi mamatipag niya namin ma'am. Nga nasip-sipti kan. May mga financial assistance naman na ibibigay sa kanila. Pinalikas na ang ibang residenteng malapit sa ilog, pero dagdag kalbaryo ang kalsadang naputol. Ito yung kalsadang dumudugtong dun sa kabila kung saan nakaparada yung mga sasakyan. Ayon sa MDRRMO, tinatiyang nasa 40 meters ang kinaing lupa ng ilog sa kasagsagan pa lang ng nagdaang bagyong Egay na pinalala pa ng bagyong Goring. Ang mga residente naglalakad sa dating bukid na tinambakan ng lupa. Isolated pa rin ang mga residenteng nakatira sa barangay Nangunig West, Narvacan at barangay Nagsayawan ng Santa Maria dahil sa pagkasira ng tulay mula nitong nagdaang bagyong Egay. Sumasakay sila ng balsa para makatawid. Sa barangay Banglayan, Narvacan pa rin, may bahay na natabunan ng lupa. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi, pero ang ibang residente pinalilikas. Binayo rin ng malakas na ulan ang Pasukin, Ilocos Norte. Halos mag-zero visibility ang mga kalsada. Sa Vintar, Ilocos Norte, binabantayan ang paglaki ng ilog at banta ng pagguho sa mga upland barangay, lalo't napinsala ang bayan ng bagyong Egay. Sa Peñarubia, Abra, sarado muna sa trapiko ang isang bahagi ng provincial road dahil sa gumuhong lupa at riprap. Umapaw raw ang sapa at kanal kaya lumambot ang lupa. Bumigay naman ang bahagi ng kalsadang ito sa Kabayan Benguet dahil sa landslide. Sa Botolan, Zambales naman, bumigay ang ilang bahagi ng Carael Bridge, kaya isinara muna sa mga motorista. Mahina na raw ang pundasyon ng tulay lalo kapag malakas ang ulan. Pia, Ivan, nasa 25 pamilya mula sa 4 na barangay ang nasa evacuation areas. Ang iba nakituloy sa kanilang mga kaanak. May kuryente naman pero dito sa Barangay San Pedro, walang tubig dahil yung tubo ng tubig nasira sa pagguho ng lupa. Yan ang latest, balik sa inyo. Mag-ingat kayo at maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, manatili nakatutok sa balita anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.